Kilalanin ang ating mga alagad ng batas at mga lider ng lipunan na handang protektahan at gabayan ang ating sambayanan, tagapamahala ng katahimikan, seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan, kasama ang ating magigiting na kapulisan ng Calabarzon at mga opisyales at lider ng ating komunidad sa programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Isang maganda at mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Calabarzon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa Pilipinas, September 2, 2024. Narito na po ang programang bubusog sa inyong agahan sa umagang ito. Ang talk show na patok sa talakayan at patok sa kaalaman ng napapanahong impormasyon at issue sa seguridad, katahimikan sa ating komunidad, dito lamang sa programa ng Police Regional Office Calabarzon at Regional Police Community Affairs and Development Unit 4A. Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Ako po ang inyong tagapagsalita, Police Lieutenant Colonel Chitadel Sigawiran. Samahan niyo po kami sa aming programang UPK Calabarzon o Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Papapanood sa aming mga social media accounts mula Lunes, alas 9 ng umaga. Buksan lamang po ang aming mga social media accounts na naka-flash sa inyong screen, ang FB page ng Police Regional Office 4A at FB page ng PKG Calabarzon new account, YouTube channel RPK Du Calabarzon, TikTok at Instagram accounts. Sa ngalan po ng 14,000 malalakas at masisigasig na miyembro ng Police Regional Office Calabarzon sa pamumuno ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas at sa Director ng PKG, Police Brigadier General Restituto Arcangel, muli magandang araw sa inyong lahat. Talaga namang kaabang-abang ang umagang ito dahil ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol sa National Crime Prevention Week. Kaya naman makakasama at makakapanayam natin sa umagang ito ang chairperson ng Regional Crime Prevention Program at siya rin ang OIC, Assistant Regional Director ng NAPOLCOM Calabarzon. Walang iba kundi si Attorney Christopherson D. Diwas. Ayan sir, good morning po sa inyo at welcome sa UPK Calabarzon. Sir, baka gusto niyo po muna bumati sa ating pong mga televiewers. Good morning po ma'am at magandang umaga po sa ating mga televiewers, lahat ng sumusubaybay po sa UPK. Sir, kumusta po kayo at kumusta naman po ang NAPOLCOM Calabarzon? Ang NAPOLCOM Calabarzon po ay pinangungunahan ng ating butihing Regional Director, Attorney ONG Diluna, na siyang aktibong nangangasiwa ng mga gampanin at tungkulin ng ating tanggapan. So I believe that isa ako, 10 ng aking kasama ay nagagalak sa pumumuno ng ating butihing Regional Director, and I believe that we are in good hands. So, sa ating po mga taga-subaybay, so ngayong linggo po ay ipinagdiriwang po natin yung National Crime Prevention Week. Ito po ay tuwing unang linggo ng Setyembre. At ito po ay nilagdaan sa ilalim ng Presidential Proclamation number 461 noong August 31, 1994 na noon ay sa panahon ng ating dating Pangulong Fidel Ramos. At base po sa Presidential Proclamation na ito, ang lahat ng ahensya ng pamahalaan ay inatasan na makilahok sa aktibidad na ito. Ito po ay upang masugpo ang krimen sa bansa na kung saan ang NAPOLCOM po ang siyang kumbaga lead agency o mga ngasiwa nito. Kaya po ang tema ng National Crime Prevention Week sa taong ito ay
Kabataan, tara na! Sa crime prevention, kaisa ka. Ayan po ang ating tema sa taong ito. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong bibitaw. Sama-sama nating tapusin ang programang ito. At ating aalamin kay Sir Chris, kay Attorney Chris, kung ano ba ang kahalagahan at bakit ba natin ipinagdiriwang ang National Crime Prevention Week sa linggong ito. Marami sa atin ay kumbagay natatakot na maging biktima ng krimen, natatakot tayo sa mga kriminal. Marami na sa atin ang kumbagay naulila dahil sa mga kriminal o kaya naging biktima ng krimen. Marami sa atin ang nakaranas ng karahasan dahil sa krimen. Ngunit bakit nga ba marami pa rin ang mga taong gumagawa ng krimen o ng masama? Despite sa kabila po ng maraming mga crime prevention strategies o effort na ginagawa ng ating pamahalaan. Kaya naman ating tatanungin si Sir Chris kung ano nga ba ang mga factors o mga sanhi mga sanhi o mga factors kung bakit nagkakaroon tayo ng mga krimen. At ano ba yung mga programa na ating pamahalaan, yung ating mga crime prevention program na isinasagawa para kumbagay ma-prevent natin yung crime. Pero bago po tayo dumako dyan ay Sir Chris, baka pwede niyo po kami bigyan ng kahit kaunting background po regarding po dito sa ating paggunitan ng National Crime Prevention Week. Kailan po ito nagsimula at ngayon po at kailan po ito nagsimula at ano po yung mga activities po natin? Tama po yan. Tama yung sinabi mo kanina na ang National Crime Prevention Week po natin ay isang taunang pagdiriwang na naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko o ating mga mamamayan tungkol sa kahalagahan ng pagpigil sa krimen. Layunin nito na hikayatin ng iba't ibang sektor ng lipunan at ang komunidad na makisa sa mga hakbang para mapanatiling ligtas ang ating lugar at mabawasan ang mga insidente ng krimen. Ang National Crime Prevention Week ay nagsimula po ito matapos, sabi mo nga kanina ma'am, lagdaan ng nooy presidente ng ating bansa, Pangulong Fidel B. Ramos, ang Presidential Proclamation number 461 na nagtatadhana na ang National Crime Prevention Week ay kailangan gunitain sa unang linggo ng Setyembre kada taon. Ayan. So, yan po. Thank you po, Sir Chris. Sir Chris, ano naman po ang kumbaga mandato o tungkulin ng NAPOLCOM sa Crime Prevention Week bilang kayo po ang kumbaga lead agency? Tama po yan. Kami ang lead agency. Bagamat, of course, alam natin na ang DILG ay, ang NAPOLCOM ay isang attached agency ng DILG at siya rin ang gumagawa ng mga pulisiya at programa para sa pagdiriwang ng National Crime Prevention Week. But of course, insofar as the National Police Commission is concerned, ang mandato po namin sa National Crime Prevention Week is pangunahan yung mga programa natin para sa pagdiriwang ng ating NCPW. Tayo din ang nangunguna sa koordinasyon at pagpapatupad ng mga iba't ibang programa at aktibidad ng mga ahensya ng gobyerno natin sa sinasabi natin na National Crime Prevention Week. Kasama din dito ang pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa mga programa natin, patungkol sa crime prevention sa pamamagitan ng seminar. As a matter of fact, mamayang hapon, meron po tayong mga seminar kasama po ang ating target audience na mga kabataan. Nagkakaroon po tayo ng mga iba't ibang symposium or symposia at mga educational activities na ang layon ay
palawakin or bigyan ng kaalaman o pukawin ang kamalayan ng publiko tungkol sa pagpapatibay at pagpapatupad ng batas upang mapigilan po natin ang paglaganap ng krimen sa ating bansa. Ayan po. So talaga pong magiging very hectic po itong ating week neto para po sa Tama po, ating ma'am. NCPW. Tama po. Sir Chris, ano po ba ang layunin nitong pong ating Crime Prevention Week? So bakit po yearly natin na ginugunita itong NCPW? Yes, ma'am. Balikan ulit natin yung Presidential Proclamation number 461 natin at tingnan natin yung mga mandato natin doon. At isa nga doon is yung information drive, yung sinasabi ko kanina, na kailangan natin na palawigin yung consciousness natin, ano? At hikayatin ang mga iba't ibang sektor ng ating lipunan kasama ang mga ahensya ng gobyerno, mga paaralan, organisasyon, mga business sector na aktibong sasama o sasali doon sa inisyatibo ng gobyerno natin, pamahalaan natin sa pagpigil sa kriminalidad. Layon din ng pagdiriwang natin ang palakasin ang pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan ng lahat ng law enforcement agencies natin. At alam po ninyo sa Presidential Proclamation 461, minamandato yung sinasabi natin na 5 pillars of criminal justice system natin na makipagtulungan or mag-isa upang sugpuin ang kriminalidad. Yung sinasabi natin na 5 pillars of criminal justice system natin, kasama doon ang law enforcement agency, katulad po ninyo dito sa Philippine National Police, si PDEA, si NBI at mga iba pang law enforcement agency. Andun po yung judiciary natin, andun po yung prosecution natin, at andun po yung mga correctional institutions natin, at syempre kasama po ang komunidad. So ang layon po natin ay palaganapin, pagtibayin yung kooperasyon ng mga 5 pillars of criminal justice system upang tayo magtulungan para pigilin ang kriminalidad sa ating lipunan, isa rin sa layunin natin is of course paigtingin yung mga programa natin upang maiwasan at ang mga krimen at protektahan ang mamamayan natin laban sa kriminalidad. Yeah. So, Sir Chris, dito sa susunod nating katanungan, bilang lead agency nga po, nabanggit natin na pagdating po sa mga crime prevention program dito po sa ating bansa, ano-ano po yung mga crime prevention strategies ng ating pong pamahalaan? Well, if we're talking about crime prevention strategies, marami po tayong mga crime prevention strategies, pero kailangan na gusto ko lang pagtuunan ng pansin or bigyan diin yung CSOP po natin o yung sinasabi natin na community and service-oriented policing system po natin. Kasi ito yung isang estratehiya na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan natin sa pamayanan, at kasama na dito yung tulong ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng ating mga local chief executives or mga mayors po natin sa mga bayan at sa mga lungsod po natin. Sa ilalim po ng CSOP, ang pulis ay hindi lamang pagpatupad ng batas, kundi nagsisilbing mga katuwang ng komunidad. Kasama po ang ating mga LGUs. Sila po ay aktibong nakikipag-ugnayan sa mga residente, lokal na opisyal at iba't ibang sektor upang bumuo ng mga solusyon sa mga isyu ng siguro
seguridad at kapayapaan sa ating mga lugar. So layunin po ng CSOP na palakasin ang tiwala ng publiko sa kapulisan at hikayatin ang komunidad na maging aktibo sa pagpapanatili ng kaligtasan sa kanilang kapaligiran. So narinig niyo po yan mga kaibigan na ang crime prevention po ay hindi lamang kumbagay trabaho ng isang ahensya lamang ng Tama po. PNP, kundi na dyan po yung LGU at syempre po kasama po kayo dyan. Ayan po.